Kabanata 9, In Love. We won't invite him! Tahimik akong nag-isip habang nagtatalo sina Ate Eva at Ate Vicky tungkol sa debut ko. Pagkatapos ng nag-extend at halos 2 linggo naming alis, nasa bahay kami at abala sa nagsisimulang preparation sa engrandeng debut na gusto ni Tito Bernardo para sa akin. Pinagmamasdan ko sila habang sinusukatan ako at ang designer ay abala sa pag-i-sketch at paikipag-usap kay Mami. Hindi ba magandang pagkakataon iyon para kay Jane? Si Ate Eva na nalilito sa desisyon ni Ate Vicky. Ate Vicky looked at me. Sa tingin mo, Relanie, dapat ba na i-invite si Aries sa debut mo? Hindi yan interesado kasi ayaw naman niyan kay Aries. Si Ate Eva kay Ate Vicky. Nagkibit ako ng balikat. Kayo na ang bahala, ate. Dad might invite their family. I heard from Kuya that we are now aiming for a collaboration project with the Riegos in the next 10 years. Kaya imbitahan siya ni Daddy. Sigurado ako. Si Ate Eva. Hindi natin siya iimbitahin dahil kung makita tayo ni Aries at makita ni Aries si Jane na kasama ni Relanie, magdududa lang siya. Paano magtatagumpay yung plano kung ganoon? Hindi ko na kayang manahimik pagkatapos kong marinig iyon. My birthday is still next year. Are you saying na hanggang next year pa ang lahat ng ito? Of course, Relanie! Si Ate Eva. Muli silang nagtalo samantalang nalilito na ako. I agreed to all of this because I thought it would be easy. Pero habang tumatagal, parang humihirap lalo. At ngayong naisip kong ilang buwan na kami rito at ilang buwan pa ang kailangan, parang hindi ko na kaya. This is too much. Ang akala ko mabilis lang to kaya pumayag ako. Hindi nila ako pinansin. They were both busy fighting each other's opinion about Aries being invited on my debut. May kita at mapapansin si Jane noon at baka pa mabuking tayo. We can't just risk it just because of the opportunity. But it's the right time. Sa birthday mismo ni Relanie, mas mapapahiya siya. You really think he'd be that stupid? Ano bang nangyayari? At ano ba kasi ang plano? Dito ko nang tanong. Nilungon ako ni Ate Vicky. The plan is to reject him, to hurt him the way he hurt his girls. Mas lalo lang nalito. Umiling ako. How can I reject him? Hindi siya nanliligaw sa akin at lalong hindi iyon manliligaw. Just go with it, Relanie! Si Ate Eva naman. You know what? This is stupid. I don't wanna do it anymore. Imbis na magtalo ang dalawa, ay napalingon na silang pareho sa akin ngayon. Kung kanina ay determinado ako na suwayin sila, ngayong seryoso at halatang naiirita sa isa't isa at pati sa akin, bahagya akong naduwag. I glanced at my mom. Hindi kalayuan sa kung nasaan kami at nasisiguro kong gagawin niya ulit na big deal ito kapag nakita niyang nag-aaway kaming tatlo. Why? Do you feel for him now? Do you think he doesn't deserve their humiliation? Ate Vicky asked flatly. Nanginginig ang labi, hindi ako agad makahanap ng isasagot. Hindi ko gusto si Aries at kung tama nga ang hinala nila na marami siyang sinaktang babae, hindi ko rin naman maipagkakaila na tingin ko'y dapat lang din siyang magdusa. Months ago, I felt the same way. Gigil pa nga ako sa kanya sa lahat ng insulto at pamamahiya sa akin. Hindi ko nga lang alam bakit umaatras ako ngayon. Maybe you're starting to like him? Ate Vicky smirked. Takot at kabado, umiling agad ako. Natawa si Ate Eva kay Ate Vicky. Are you kidding me? This girl is obsessed with Lucas, hindi kay Aries. I don't like him. Pinilit kong kumalma. So, bakit ayaw mo? Usisa ni Ate Vicky. I just think it's so petty. Sa marahang boses kong nasabi. Sabihin mo yan sa lahat ng babaeng sinaktan ni Aries. Iilan pa'y umasa, nabigo at nasaktan. That shouldn't be our concern anymore. Sa maliit na boses ulit. It shouldn't be, but it's Jane that's hurt. At baka nakakalimutan mo, Relanie, na nililigawan ka ni Lucas ngayon dahil sa tulong ni Jane. Kung hindi ka niya nireto kay Lucas, baka hanggang ngayon, hindi ka pinapansin nun. Natahimik ako. Nalaman nilang naniligaw si Lucas nang lumabas kami sa entertainment room at tinukso. Tinanong ni Jane kung kami na ba at si Lucas mismo ang sumagot na naniligaw pa lang siya. Very confused and torn, I really don't know what to say. I guess I am just happy that the upcoming grand debut made me busy and the opening of another semester made me preoccupied.
At dahil gusto ni Tito Bernardo na mas maging aktibo ang kambal sa negosyo nila, ayun na rin ang pinagkaabalahan ng dalawa. Ayun nga lang, bago matapos ang buwan, may ipapagawa ulit sila. Matagal na nga raw si Tyra Santos sa kumpanya nila at ayon kay Kriya, kinompronta raw siya noon nang nagkita sila sa opisina kaya posible nga na iyon ang ipinalit niya kay Regine, kung hindi man third party, si Jane. Who's Kriya? And why should you believe her? Singit ko. Kriya is Ares ex years ago. May boyfriend na kaya hindi threat. Doon kinakalap ni Jane ang ibang impormasyon kay Ares. Paliwanag ni Ate Ava. May boyfriend na pero marami pa rin alam kay Ares. Umiling ako habang nagpatuloy sila sa usapan nila. Muli nila ako papapuntahin sa isa na namang site kung nasaan si Ares ngayon. I wanted to text him about it but I don't want my sisters to find out that we're texting. Baka pa mahalata nila na may katext ako. Kahit pa sabihin kong si Lucas iyon, mahirap na kung usisain talaga nila ako at makita nilang katext ko si Ares. I stopped. Why am I bothered by that? So what if they realize that I am texting Ares? Why do I feel so guilty about it? Malapit lang ang site na tinutukoy ng mga kapatid ko. Nasa Paranaque lang iyon kaya kahit tumanggi ako at ginawang excuse ang pagkikita namin ni Lucas, hindi rin ako nakalusot. Mabilis lang naman yan eh. Before lunch, uuwi ka na. Naalala ko ang huling punta ko sa site ni Ares. Niyaya niya akong magsabay kaming mag-lunch noon. Kaso, para matigil na ang pangungulit nila, pumayag na rin ako. Total at simple lang ang gagawin. Aalamin ko lang kung naroon ulit si Auntie Tyra sa site na iyon at kung kaya ko, may ilan pang itatanong kay Ares. Isang mainit na umaga ay nasa maalikabok akong site. At first, I thought that I won't get in, but I realized our company's sticker is as good as Riago Pass. Siguro ay dahil na rin sa narinig kong collaboration ng mga Riago at ng The Albascapes. My bodyguard opened the door for their office. I stepped in the air-conditioned room and saw the faces of their staff. Natanaw ko rin si Ares doon na agad nahanap ang tingin ko. Mabilis kong tiningnan kung sino yung niyuyukuan niya. Nakahawak pa siya sa backrest ng upuan nito na para bang may tinuturo at tinitingnan siya sa screen ng computer nito. Tumuwid siya sa pagkakatayo. Nagtagal ang tingin ko sa babaeng tumingala naman kay Ares. Nagtataka sa paglayo nito. Yes, miss. How can I help you? The woman near the doorway asked. I only smiled and looked around to check if Auntie Tyra is anywhere near. Marisa, it's alright. She's my visitor. Si Ares nang tuluyan nang nakalapit sa akin. Okay, engineer. The woman hesitantly went back to her chair. Sunod kong pinagmasdan ang kausap niya kanina. Natanaw at napansin kong mas matanda siguro ito ng ilang taon kay Ares. She glanced at us, then back in her computer again. Come on, I'll take a break, he said and tried to block my vision. Mabilis kong tinuro ang dibdib niya. Lumapat ang daliri ko roon dahilan ng pagkakatigil niya at pagbagsak ng tingin niya sa kamay ko. It's still early. It's not yet your break time. Dito muna tayo. I wanna watch you work. One brow shot up as he looked at me. His lips pursed as if he's trying to suppress a smile. Alright, do you have all day to do that? He asked languidly. No, uuwi rin ako mamaya. Maybe before lunch. Hindi ako makatingin sa kanya nang sabihin ang huling salita. His head tilted. Why? Do you have things to do? Hindi na ako makatingin ng diretso sa kanya. Mamaya pa naman kami magkikita ni Lucas pero iniisip kong gaya ng sabi ni ate, pwede nga akong makauwi ng lunch. Aren't you working? I don't wanna disturb you. Well, yeah, but it's just paperworks. Nagkatinginan kami ni Ares. May lakad ka mamaya? I shook my head. After lunch then, napasulyap ulit ako sa babaeng kinausap ni Ares kanina. Please don't tell me it's another auntie this time. Pakiramdam ko, tumatagal ako sa misyong ito dahil sa dami ng babae ni Ares. Kung si Auntie Regine lang sana iyon, matagal na sanang natapos ito. Ares appeared in front of me, blocking my view of the lady. My brows shot up, screaming the unsaid question on my mind. He sighed, but the amusement is evident in his pursed lips. She's a new employee, and I taught her things. Kaya ganon ang ayos namin pagkadating mo. Gumuso ako at tinagilid din ang ulo.
May sinasabi ba ako? Wala, but I think I know what you're thinking. Umirap ako at nilagpasan siya. Dumiretso ako sa pinakamalaking desk doon, kung saan ko nakita ang pangalan niya. He stalked me from behind. Some of their employees were watching us but nobody said a word. I looked at his swivel chair and stopped. Kukunin ko sana ang upuan sa malapit para maupo sa harap ng lamesa niya. Doon ka na sa upuan ko. Utos niya galing sa likod ko. And where will you sit? Nilingon ko siya. I have things to check on the field engineer's documents. Dito ka lang at aasikasuhin ko yon. I twisted my lips and sat on his chair. Pinagmasdan ko naman ang paglapit niya sa hindi kalayo ang lamesa. Nilapag ko ang bag ko sa malaking lamesa ni Ares at imbes na magtagal ang tingin ko sa kanya, napalingon ako sa kabila dahil sa bulungang narinig. Girlfriend ni engineer? Hindi, anak yan ng may-ari ng De Albascapes. Medyo nataranta ang sumagot nang nakitang nakatingin ako sa kanila. It was Ares' new employee who asked. Napasulyap siya sa akin at bahagyang pinamulahan. Yumuko siya at inintindi na lang ang trabaho. Medyo nanginig pa ang kamay nang pumindot sa keyboard, halatang kabado. She looked innocent, kahit pa medyo mas matanda ng kaunti kay Ares, halatang baguhan sa trabaho at may takot pa. She glanced my way and then back on her computer again when she realized I'm still watching her. Relanie. Marahang tawag ni Ares sa akin. Nilingon ko siya. May dalang dokumento at halatang hindi pa tapos sa ginagawa roon. Hindi ko alam kung bakit lumapit siya. Tumuwid ako sa pagkakaupo. Yes? His brow shot up again. Mariing titig na ang ipinukol sa akin. I'll just sign these papers. Are you all right here? Halatang hindi iyon ang gusto niyang sabihin. I nodded. Can I read some of these financial reports? Sabi ko sabay sulyap sa ilang nakapatong na organisadong dokumento sa lamesa niya. Sure. Kinuha ko iyon at binuksan. Nagkatinginan kami ni Ares. Parang nagdududa siya sa palusot ko pero kalaunan iniwan niya ulit ako at lumapit sa lalaking engineer na kausap kanina. Ilang sandali kong tiningnan ang perpektong pagkakasulat ng bawat malaking titik sa ilang corrections doon sa draft. I also saw Ares' complicated and amazing signature. Medyo namangha ako roon. It looked manly. I never thought that a penmanship and signature could look masculine until I saw his. Huwag ka nang mang-usisa. May nare-assign na engineer dahil sa kamalditahan niyan. Violente rin. Narinig ko ang bulungan. Hindi man alam kung ano nga ang pinag-uusapan, bumaling ulit ako sa kaliwa, kung nasaan ang dalawang nagchichismisan. Wala naman akong naaalala na nare-assign na engineer dahil sa akin, pero dahil napasulyap ang dalawang kabadang empleyado, at halatang halata sa pagmumukha ng dalawa na nahuli ko sila, hindi ko na napigilan. Are you talking about me? Parehong tahimik na umiling ang dalawa. Hindi na makatingin iyong bagong empleyado ni Ares. Hindi naman miss, sagot na ang kausap na empleyado. What's wrong? Ares' voice thundered from where he is. Wala naman po, engineer. I want to cut her off and tell Ares that they were talking about me. Pero hindi naman ako sigurado roon at ayaw ko ring lumaki pa iyon. Reyna. Ares called the scared newbie. Umiling agad siya. Medyo nanginginig pa ang balikat. Wala naman, engineer. Nagkatinginan kami ni Ares. I glanced at him. He sighed and twisted his lips, hiding his amusement. Nilapag niya ang mga papel na dala niya sa lamesa at doon niya na isa-isang binasa ang nakasulat. Ilang sandali ko siyang pinagmamasdan na pabalik-balik na binabasa ang isang pahina. Tiningnan niya ang sumunod. I stared at him as his eyes moved fast, like the way he's reading the whole thing. Nang natapos ay mabilis niyang pinirmahan iyon. Maingat kong tiningnan ang kamay niyang pumirma. Mahirap ang pirma niya at medyo matagal matapos kumpara sa pirma ko. After signing, we glanced at each other. Hindi ko napigilan ang pagsulyap kay Auntie Rina sa gilid. Napatingin din si Ares doon. After watching the lady a bit, muli kaming nagkatinginan ni Ares. Wala ka bang i-check sa site? I asked, thinking about Auntie Tyra somewhere in the site. Wala. You won't oversee your engineers? I asked. Umiling siya. I'm done with that earlier. Nagpatuloy siya sa pagbabasa sa susunod na papel. Nagpatuloy naman ako sa pang-uusisa.
Kasali si Engineer Santos? May ilang napasulyap na empleyado sa akin. Napatingin din iyong bago. Umiling si Aries. She's not here. She's in our other projects. Nagkibit ako ng balikat. May ire-report na ako sa mga kapatid ko. Nagpatuloy siya sa pagpipirma samantalang panay naman ang tingin ko sa kabilang lamesa kung nasaan ang natatarantang si Rina. How cute, right? A clumsy-looking innocent employee with her dark serious boss. It sounds like a romance novel or worse, a porn title. Iritado kong tinitigan si Rina habang pasulyap-sulyap siya sa akin, medyo kabado at hindi mapakali. I couldn't help the look on my face as I watched her from where I was. Relanie. Sa mababang boses na tawag ni Aries sa akin. Umirap ako at tumingin sa kanya. He looked really serious but the ghost of a smile couldn't escape my eyes. I'm done. Let's go and have lunch. Napasulyap ako sa relo at nakitang medyo maaga pa naman. Magrereklamo pa ba ako? Mas maganda nga iyon dahil mas maaga ako sa date namin ni Lucas. Alright, I said and took powder out to check my face. Inayos ni Aries ang mga papel sa harapan niya habang pinagmamasdan akong nag-aayos ng buhok. After a while, I took out my pocket-sized perfume and sprayed it on my wrist before standing up. Pinapanood ako ng mga empleyado roon pero isang beses ko lang na sinulyapan ulit iyong Rina. Let's go. Aries commanded. Sumunod ako sa kanya palabas ng opisina. Paliko na ako sa SUV ko nang narinig ko ang sinabi niya. Sasakyan ka na sumakay para sabay na tayo pumunta. Sa gulat ay napabaling ako sa kanya. A ghost of smile played on his lips as he opened his old car's door. At bakit hindi na lang ako sa SUV namin at magkita na lang tayo roon? Maghahanap pa tayo ng magandang restaurant. Ipasunod mo na lang ang driver mo kapag nakapili na tayo. Napakurap-kurap ako at medyo nakitaan nga ng logic ang sinabi niya. My lips trembled for words I was hesitant to utter. Binuksan niya ang pintuan ng sasakyan niya at nilingon ako. Hinihintay na pumasok. Do you have a problem? He asked when he noticed that I only stared at it. Umiling ako at mabilis nang pumasok doon. Nang umikot siya at pumasok na, pinaandar niya na iyon. I expected for a noisy and problematic engine sound but there was none. Tiningnan ko ang mga aircon kung marumi ba pero malinis naman. Aries chuckled beside me while he was driving out of the site. Sumulyap ako sa kanya. I glared at him. Alam kong alam niya ang iniisip ko. Hindi pa ako nakasakay ng ganito kalumang sasakyan. It's not that bad, Relanie. Why do you drive this kind of car when you can obviously afford luxurious ones? And don't tell me it's because of your family tradition na nagsisikap kayong maging independent at hindi na umaasa sa pera ng parents. You're working now and you can buy a brand new car with the money you have. But do I need a luxurious car? Natigilan ako at napatitig lang sa kanya. Sumulyap siya bago niliko sa ilang restaurant sa malapit. I don't. So what's the point? Natahimik ako at napaisip. Pumili ka ng gusto mong restaurant. Doon na tayo mag-lunch. It boggled me a bit. While boys my age want a good paying job to afford themselves a luxurious car, he isn't at it. Napag-usapan namin ni Lucas na ang una niyang bibilhin kapag naging engineer siya at nakapasok sa kumpanya ay isang sports car. I was amazed by his goals and I supported him. Here is Aries, a Riego, rich and famous, not thinking about luxurious cars. Pumili na ako ng kakainin. Ganoon din siya. How have you been? He asked. Good. Kasi simula lang ng semester. I was busy weeks ago, from the break and the start of the semester. Katatapos ko lang sumagot nang nakita ang pagpasok noong Rina sa restaurant. Hindi ko alam kung napansin niya ba kami, pero sa malapit na lamesa pa talaga siya naupo. I gritted my teeth and immediately concluded this girl's obvious feelings. Napalingon si Aries dahil mariin kong sinundan ng tingin ang empleyado niya. Sa tagal tuloy ng tingin ko, agad kong napansin na medyo malaki nga ang hinaharap na Rina. Then I heard Aries sigh, so I looked at him. Auntie Regine is gone, and now you have another admirer at work. Tumitig si Aries sa akin. I tilted my head to tease him, even when I'm starting to get irritated. Maybe you wanted me to text you before appearing in places because you don't wanna get caught in that position.
What position? Sabay kunot ng noon niya. Umirap ako at hindi na nagsalita dahil nauna na ang mabilis na pintig ng puso ko. We really should do something about your jealousy. I'm not jealous, giit ko. If you're upset because I helped her earlier this morning, then I'm telling you, it happens at work. Pero hindi ibig sabihin noon na may kung ano na sa amin. They are overwhelmed by you. You make them nervous. You make them fantasize about you, their boss. Nakanguso na siya at nakakunat ang noo nang sa huli hindi niya napigilan ang paghalakhak. What are you talking about? Humilig ako sa upuan at humalukip-kip. Hindi ko alam kung hindi niya ba talaga alam o baka ganon talaga ang diskarte niya sa mga babae niya. Kaya marami siyang nabibihag dahil sa mga paseryoso-seryoso niya sa trabaho eh. You don't have to feel jealous. Hindi maiwasan ang mga kliyente at empleyadong babae. I'm not the type to mix work with relationship, Relanie. I said I'm not jealous. I'm just saying. Natigilan ako at napalingon kaming dalawa sa lamesa ni Rina. Natapon niya ang iniinom na kape at nagkalat sa kanyang kamay hanggang damit. She looked at the waiter and asked for tissue but they were too busy to attend to her. Pareho kaming napabaling ni Ares sa maraming tissue sa gitna ng lamesa namin. I glared at him and pouted more. His brows furrowed more as he looked at me. He knows my reaction but it didn't stop him from standing up. Dala ang tissue, lumapit siya sa lamesa ni Rina. Nako, engineer! Si Rina na natatawa at napasulyap sa akin. Halata talagang takot siya sa akin, lalo na ngayon na nakahalukip-kip ako. Pinagmamasdan sila, busangot ang mukha. No, it's okay. Here. Mas lalong nanlisik ang mga mata ko nang nakitang tumulong siya sa pagpunas sa kapeng nasa kamay ni Rina. Rina laughed awkwardly and glanced at me again before she panicked to do it herself. Kakaibang iritasyon ang naramdaman ko sa sarili. It was a feeling that I didn't want anyone to see. It was something I am not so much familiar with. It was accompanied with weird thoughts like, I wish I'm clumsy too. He seems always ready to save the day. Gaya na lang noong kay Auntie Regine noon at ngayong sa babaeng ito naman. Bumalik si Ares sa lamesa ko at umayos na si Rina. Panay ang sulyap niya sa amin kahit halatang kabado. I wanted to glare at Ares but I know I shouldn't. He's just nice. Nagkakataon lang na sa mga babae. Nagkakataon lang din na masyadong malikot ang iniisip ko. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang magkaganito. These thoughts aren't even reasonable. Tama naman siya, pero bakit naiinis ako? I need to get a grip or I'll forget about the things I need to do with him. Nilapag ang pagkain namin. Mariin ang titig ko sa pagkain ko. Hindi natutuwa sa walang kwentang nararamdaman. And to think there's still Blakely Ardiante who met with his mother. Paano kung naglalaro na lang siya sa mga babaeng to kasi alam niya na babagsak siya roon? You really shouldn't be jealous. There's nothing to be jealous about. Anong wala? Ang dami-dami mong babae. I blurted out without thinking. My thoughts got to me. His lips twisted. Sino-sino ba ang mga pinagsasalosan mo? Well, you have Auntie Regine. Then you have that old hag Tyra. And now your new clumsy employee. I hissed. Regine is just a classmate. We don't see each other anymore because we're done with some of our thesis. Engineer Santos is just a colleague. She's now reassigned to other projects, and Rina is a new employee who needed my help with her project. I have no girls, Relanie. Kunot na ako siyang tinitigan. If you think I like my employee, then why am I here with you? Sumulyap ako kay Rina na medyo sumusulyap din sa amin. But she's obviously likes you. Will that matter if I don't like her? Kalmado niyang sinabi. Pinilit kong sumimangot lalo na ngayong nararamdaman ko ang pag-relax ko ng kaunti. He sighed. We should do something about your jealousy. I won't be here the next months for work and study. It's not good to leave you like this. Saan ka pupunta? I'll finish my MBA abroad. It's the holidays next month. How about your family? Susunod si Mama at Papa sa akin. My lips parted and I realized he's serious. I'm torn. Masaya ako na aalis siya at dadalang ang mga misyon ko. Pero parang nakakalungkot din na hindi kami magkikita. Ilang buwan? At kailan ka aalis? He smirked. I'll come home if I can.
I'll call you. I'll be gone for at least 6 months, but it could extend for a year. Napatingin ako sa kawalan. Wala ka nga sa debut ko. Am I invited? Nagtaas siya ng isang kilay. Kinagat ko ang labi ko. I'm not yet sure with my mom. Maybe, since I heard your family is collaborating with the Escapes. It's okay. You don't have to invite me. I'll just see you after that. Namilog ang mga mata ko. But you said you're leaving. You won't be here anymore that time. Then I'll come home. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Muntik na akong umuwi na tulala. Kung hindi ko lang naalala na may lakad pa kami ni Lucas. I did the usual things with Lucas, but my mind is now preoccupied with Ares. Anong balita? Halos hindi ko namalayan si Ate Eva at Ate Vicky na nagmamasid sa akin pagka-uwi ko. Tahimik at tulala ako kaya napatalo ng kaunti nang narinig si Ate Vicky. Nag-date kami ni Lucas. Hindi yan ang gusto kong balita, Relanie. Kay Ares. Si Ate Eva. Yes. Napakurap-kurap ako. He's leaving so he's not going to my debut. Leaving where? At para saan? Kailan? Sunod-sunod na tanong ni Ate Vicky. Abroad for his MBA. 6 months or a year daw. Next month na ang alis niya. It's the holidays. Aalis yata sila ng pamilya niya. Kasama niya ang pamilya niya. May sinabi na siya tungkol kay Tyra Santos? Na-reassign na raw si Tyra Santos, ate. Sagot ko kay Ate Eva. Wala siya roon sa mismong opisina ni Ares kanina. Bakit daw na-reassign si Tyra? Si Ate Eva pa rin. Tahimik na si Ate Vicky. Nakahalukip-kip at mariin akong tinititigan. Hindi ko alam eh. Patingin ang cellphone mo, Relanie. Kinabahan ako bigla sa utos ni Ate Vicky. Why? It's my phone. It's my privacy. I won't check your text with Lucas. Kay Ares lang. Patingin. Wala ngang reply, ate. Kaya anong titingnan mo roon? Nilahad ni Ate Vicky ang kamay niya. Ate Eva smirked as she watched Ate Vicky. Nagpapasalamat na lagi kong binubura ang mga text ni Ares sa cellphone ko. Unti-unti kong kinuha ang cellphone ko para ibigay kay Ate Vicky. I maneuvered it to Ares' thread so they won't check the other things. Nakita ko na pinindot ni Ate Vicky ang pangalan ni Ares at tiningnang mabuti kung tamang numero ba. Nang nakumpirma niya, ibinalik niya sa thread. Nakita niyang tanging mga mensahe lang nila at mensahe kong utos nila ang naroon. Walang reply kay Ares. See? Wala. Sabi ko, sabay subok na kunin ang cellphone. Wait! Si Ate Vicky at iniwas agad ang cellphone sa akin. Mabilis siyang nagtipa roon at nakita kong naisan niya agad iyon. Ako. Before you leave, I just want you to know that I'm in love with you.